Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Sa general reading, kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Ten of Swords. I feel like ang nasisense ko na energy mo, may mga sitwasyon na gusto mo nang tapusin, bigyan ng tuldok. Kasi you feel tired and burn out dun sa sitwasyon. Nararamdaman mong kailangan mo na yun na gawin para mapag-isipan mo kung ano yung dapat na gawin at harapin dun sa mga sitwasyon na dumarating sa buhay mo. Ang mensahe ng card mo, may darating dito na new beginning sa'yo, which is andun yung transformation and changes sa buhay mo. Kailangan mong balansehin yung mga dumarating sa buhay mo. And some of you, may clarity na darating or justice na ibibigay sa'yo na matagal mo nang hinihintay. May mga desisyon kang kailangan na pag-isipan ng mabuti. Some of you, may mga tao na ginajudge kung ano yung ginagawa mo. Pero, ang mahalaga sa'yo, kung ano yung ikabubuti ng mga mahal mo sa buhay at kung saan ka magiging masaya. You feel connected pa rin doon sa mga nangyari sa nakaraan or doon sa past person. Some of you, nandun yung obsession and addiction sa isang bagay or sitwasyon na nagpapagulo sa isipan mo. Or meron ditong nangyayari na pagtatalo or hindi pagkakaunawaan. You feel trapped dun sa isang situation sa buhay mo or may mga gumugulo sa isipan mo and tinatry mong ialis yung sarili mo doon. Pero pabalik-balik pa rin dumarating or naiisip mo yun. And you feel trapped dun sa situation na yun. Magkakaroon dito ng pag-uusap, reconciliation or reunion. Some of you may darating na celebration. Sometimes naiiyak ka kapag naaalala mo yung mga nawala sa'yo or nang hihinayang ka doon sa mga nangyari sa nakaraan. Gagawin mo lahat ng makakaya mo para magtagumpay sa buhay. And unti-unti ka nang naghihil sa mga pinagdaanan mo. Natututo ka na kung ano yung dapat mong gawin at kailangan gawin doon sa sitwasyon. Clarify natin ang death. Five of Wands and the Sun. May mga struggle kang pinagdaanan sa buhay. Pero unti-unti nang nalalagpasan mo yon, nagiging masaya ka na, nagiging okay ka na. And unti-unti nang nagbabago ngayon yung mga nangyayari. And meron ditong transformation na darating sa buhay mo at magiging masaya ka. Clarify natin Judgment. The Fool and Eight of Swords. May bagong journey ka dito na haharapin. And some of you, andun yung nagmi-mirroring ka. Pabalik-balik sa isipan mo yung mga nangyari at di mo makalimutan. And meron kang mga kailangan dito na ayusin at harapin at pagdesisyonan. Clarify natin ang Eight of Swords. Two of Cups and the High Priestess. Pinupunuan mo lahat ng mga kaya mo. Dun sa mga taong mahal mo, ibinibigay mo kung ano yung pagmamahal na maibibigay mo sa kanila. Some of you, kung ano yung pagkukulang at nararamdaman mong kaya mo namang ibigay, ibibigay mo.
pupunuan mo. Even though para sa'yo natatrap ka na dun sa sitwasyon na yon, pero alam mong kaya mo naman na punuan yun, gagawin mo pa rin yung paraan na alam mo at kung ano yung gusto mo. Kailangan mong pakinggan yung inner self mo, yung intuition mo, para mas mapabuti or maging maganda yung mga resulta ng mga desisyon mo sa buhay. Clarify natin ang Five of Cups, Strength, and Eight of Pentacles. Marami kang pagsubok na pinagdaanan sa buhay. Kahit anong hirap na lagpasan mo and nasolusyonan mo. Ngayon, mas binibigyan mo ng atensyon yung pagtatrabaho. Nagsusumikap ka para mapaunlad yung financial mo, yung career mo, yung hanap buhay mo. Kasi ayaw mong pagsisihan sa huli yung mga desisyon mo at kung ano yung hindi mo magagawa. Gusto mo magawa ng paraan lahat at maibigay kung ano yung makakaya mo para sa mga mahal mo sa buhay. Clarify natin ang Justice, Seven of Cups, and Temperance. May mga opportunity na binibigay sa'yo pero hindi ka pa ready to face or magdesisyon, or kailangan mo habaan yung pasensya mo, huwag kang magpadalos-dalos sa desisyon para hindi ka magkamali at di mo pagsisihan sa uli kung ano yung mga ginawa mong desisyon sa buhay. Clarify natin the Devil, King of Pentacles, and Two of Swords. Itong tao na to, nare-reach niya na yung goal niya sa buhay. Unti-unti na siyang nagsasucess dun sa mga pangarap niya. Pero may mga pagsubok siya na pinagdaanan na sobrang hirap at nalagpasan niya yon. And sometimes may mga bagay pa rin siyang hindi niya maialis sa sarili niya, or andun pa rin yung addiction and obsession sa isang bagay, or mayroon siyang hindi makalimutan sa nakaraan. Clarify natin ang Three of Cups, Six of Swords, and the Hangman. Unti-unti ka nang nagiging okay. Handa ka na ayusin at makipag-ayos at humarap. Pero feeling mo merong sitwasyon na nahihirapan kang magdesisyon at harapin kasi you feel stuck dun sa isang situation sa buhay mo. Clarify natin ang Queen of Wands, Queen of Cups, and Queen of Cups. Andun yung pagmamahal mo na binibigay mo, pinapakita mo. Kung ano yung makakaya mo, pupunuan mo. And gagawin mo lahat ng paraan na kaya mo para maibigay yung tungkulin mo, yung pagmamahal mo doon sa mga mahal mo sa buhay. And sometimes iniisip mo, kailan kaya may bibigay at mararamdaman ko rin yung pagmamahal na binibigay ko. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Opportunity to forgive. This situation brings you the opportunity to heal, grow, and release negative patterns. Hold the intention of seeing the other person's inner divine light and goodness. We will help you release unforgiving thoughts, feelings, and energies and lift you to a higher place of peace and compassion. Ang mensahe ng iyong gabay na kung ano yung mga sitwasyon na binibigay sa iyo ng Diyos Ama, may mga opportunity na darating sa buhay mo at magiging okay ka rin and mag-grow ka. Kailangan mo lang tanggalin yung mga negative na hindi maganda na nangyayari or nararamdaman mo sa buhay mo. And kung ano yung intention mo dun sa buhay mo, sa mga pangarap mo, ipulso mo lang yon basta alam mo makakabuti para sa'yo, gawin mo yung makakaya mo. Magdasal ka lang palagi dahil nandiyan ang Diyos para tulungan ka
sa mga pangarap mo. And kailangan mong i-release yung pain, yung mga nararamdaman mo para dumating sa'yo kung ano yung positibo, yung magaganda, yung masasaya. Kasi kung ano yung nasa puso mo, yun din yung maa-attract mo. Basta palagi mo lang isipin na yung mga pangarap mo na gawin yung paraan at makakabuti para sa'yo na ma-achieve mo yung mga goal mo sa buhay. Magsumikap ka lang palagi at magdasal para matulungan ka ng Diyos Ama sa mga pangarap mo. At itong yung reading Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.